O masayang araw mga ka-PL. Good news muna tayo. Sa wakas mga kababayan, matapos pong manalo ang dating Pangulong Duterte sa pagkamayor ng Davao City, nagsalita na po ang kanyang partner na si Madam Hanilet Abansenya mga kababayan. Aniya, makakauwi na ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. At sabay nagsihiyawan po ang mga taong nakabantay hanggang ngayon doon sa bahay ni Tatay Digong mga kababayan. Masakit ito sa tenga ng mga bangag mga kababayan. Ha? Baka gumawa na naman sila ng mga kadahilanan o pangontra dito sa nalalapit na pag-uwi ng ating Tatay Digong. Wala kayong magagawa. Sigurado na ang pag-uwi ng dating Pangulong Duterte. O ito po mga kababayan, ang interview ho. No? Parang ambush interview ito ng mga vlogger po doon na nakabantay po sa bahay ni Tatay Digong, na sinabi niya po na wala nang makakapigil pa na kahit sinong bangag mga kababayan sa pag-uwi po ng ating Tatay Digong. At baka sa mga susunod na araw, babalik na naman tayo doon kasi tapos na po ang kampanya, hindi na po tayo mag-iikot mga kababayan. Magkita-kita po tayo roon. Ano? O eto na po ang video. Ambush interview po kay Madam Hanilet Abansenya mga kababayan. Matutuwa nito ang ating mga ka-DDS at maiinis naman dito ang mga bangag. O eto na, panoorin na po natin. Ay makapugong, bisag kinsang mga bangaga. Yes! Why mga bangag ng mga pugong? Uli na dyan, ma'am. Makauli na siya. Makauli na siya. Mayong gabi sa inyo ha. Daghan! Salamat. Daghan juga ay salamat. Kabalo jud ko na naamo diri kada gabi kanya nagaampo mo. Padayon ta pag-ampo kay wala imposible ba makauli to siya puhon. Wala nay makapugong bisag kinsang mga bangaga. Why mga bangag ng mga pugong. Uli na dyan, ma'am. Makauli na siya. Makauli na siya. With love is tatay. With love. Okay, kuha. Sige, sila. Ako sa sir. Asa cellphone? Kamu to, ha? Okay! Okay! 1, 2, 3! One more! Sa mga friends natin. Abroad. Okay! Salamat, mama. Sila po talaga ang nanalo at Duterte pa rin po ang buong bayan. So maraming salamat po sa lahat ng suporta at pagmamahal at respeto nyo po na ibinigay kay Tatay Digong. We want our Tatay Digong to come back home. We love him. Gusto po namin na maiuwi na siya galing sa Netherlands. Naghihintay po kami at hindi po kami uuwi hanggat hindi po siya dadating at uuwi dito sa Davao. O siguro naman mga kababayan, hindi nagsisinungaling si Madam Hanilet sa sinabi niyang uuwi na ang ating Tatay Digong. Maaaring marami siyang nalalaman sa mga proseso sa pagpapauwi kay Tatay Digong. At baka sinabi na rin sa kanila ng mga abogado ng dating Pangulong Duterte na uuwi na po ang dating presidente. Relax lang. At yun naman din ang kanyang sinabi dito sa isang maikling ambush interview sa kanya ng mga vlogger. So, magdiwang ho tayong lahat mga kababayan. Bagamat
nagkaroon po tayo ng kalungkutan pagkadismaya ng mga nakarang araw dahil nga sa natalo po ang iilan sa ating mga senatorial candidate na mula sa PDP. Eto, good news naman po dahil maliban po dito sa pagpapauwi na po o nalalapit na pag-uwi ng ating dating Pangulong Duterte, lahat po ng mga Duterte, mga kababayan, dito sa Davao City, tinulungan po ng mga taga Davao. Hindi ho pinabayaan. Lahat po nagkaroon ng posisyon para, siyempre, pangunahan, pamunuan ang Davao City. Na siya rin namang gusto ng ating mga kababayang Davaoenyo na walang iba na tutulong sa kanila, mangunguna sa kanila, kundi mga Duterte lang dahil nga subok na mga kababayan. O eto, basahin ko na rin pong itong nasa balita, mga kababayan, mula po ito sa DWAR Abante Radio na nirepost naman po ng PDP Laban, mga kababayan. Ayan o, ay hindi nyo makita. Yan na lang. O, ang sabi ho dito, mga kababayan, si dating naman tuloy, si Pastor Apollo Kibuloy, magpapa-manual recount, mga kababayan. At sang-ayon ho ako dito sa naging desisyon ni Pastor Kibuloy. O eto, basahin ko ho. Nananawagan si senatorial candidate Pastor Apollo Kibuloy ng manual recount sa senatorial elections, mga kababayan. Senatorial lang. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Israelito Torion, ayon po, sinabi sa kanya ni Pastor na sabihin mo na mananawagan siya ng manual recount. At ang nagpaabot pa nito sa atin ay si Attorney Israelito Torion. Sa utos po ito ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan. Ginawa ang panawagang ito kasunod ng mga ulat ng umano'y overvoting aberya sa pagbasa ng balota at iba pang irregularidad sa halalan, mga kababayan. Batay sa partial at unofficial count, nasa ika-31 pwesto si Kibuloy sa senatorial race na nakakapagtaka ho, mga kababayan. Bakit ganoon po ang naging bilang ng mga boto ni Pastor Apollo Kibuloy? Samantalang advance na ho sa kanya, lamang na ho siya doon sa 7 million. Dahil nga mayroong 7 million na mga miyembro itong si Pastor Apollo Kibuloy. 7 million, dapat matik, tatak kaagad yun sa kanya. Pero bakit nangulilat? Nakakapagtaka. No? Sa 7 million dapat nasa top 12 kaagad siya kasi papalo yung 7 million Iba pa yung sa Mindanao na kahit dito nga sa amin, probinsya na po ito ng Davao del Sur. Pero nagmamasid po ako, mga kababayan, nung araw nung halalan, karamihan po straight Duterte, mga kababayan. No? Siguro mabibilang lang sa daliri kung sino-sino itong hindi maka-Duterte, pero karamihan ho talaga Siguro pagpalagay natin nasa mga 80% po. Hindi lang po dito sa Davao Region. Sa palagay ko, buong Mindanao, mga kababayan, 80% maka-Duterte. Tapos, naging ganun. Iba pa yung OFW. Iba pa yung boto ng mga OFW. No? Iba pa yung mga DDS na nakakalat lang sa buong Pilipinas. Meron pang NCR, meron pang Luzon, meron pang Visayas na nakakapagtaka saan napunta yung boto na yun. Diba? Nakakapagtaka lang. Hindi naman tayo naghihinala. No? Nagtataka lang tayo. Kaya, para sa akin,
tama lang itong panawagan ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, na sana magkaroon po ng manual recount para malaman po natin kung ano po ang katotohanan. Lumabas ang katotohanan. Mag-antabay po tayo sa manual recount na ito, mga kababayan, bagamat medyo matagal-tagal ito. At least, importante, may inaantay tayo na baka sakaling mabago pa ang bilang nila. Okay? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi, tikit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.